Hi guys! Hello! I'm here again, your Lady Warriors. Good morning mga kawarriors. Ayan po tayo yung mag-breakfast. Ayan, syempre everyday kailangan may egg tayo. Dahil yan ang sabi ni Doc. Ayan po yung aking meds. After kong kumain is kailangan kong uminom ng mga meds natin. So, kailangan natin yan. Kaya ayan, di ako nakontento dun sa itlog na ulam ko. So, hinanapan ko ng kapartner. Sakto namang may natirang fried chicken na niluto nung dinner. Ayan, may natirang ilang piraso. Kaya ininit ko po para mag-crunchy po siya ulit. So, ayan, mga lady ka-warrior. Kamusta po kayo? So, ayan, update po ayan po yung aking araw-araw na ginagawa kasi hindi naman po ako na nakakagawa ng ibang gawain. So, kung ano lang pong kaya kong gawin, yun lang po yung ginagawa ko. Kasi, alam nyo naman po na tayo ay nagkaroon ng sunod-sunod na disgrasya. 'Di ba? Sana wag naman po maulit. Lord, ayoko na pong maulit kung ano man po 'yon. Kaya ayan, medyo nakaka-recover na yung paa ko. Ihahakbang ko na po siya paunti-unti para mabilis po siyang gumaling kasi sabi po sa akin, kailangan ko daw siyang pilit na igalaw-galaw, ilakad-lakad kung kaya ko naman. Huwag naman yung mabilis na lakad. So, ayan, nakakalakad-lakad na ako nang walang kinakapitan. Pero masakit pa rin po siya sa bandang singit kasi yun po talaga yung naapektuhan sa akin nung nadulas ako. Ayan mga ka-warriors, sa araw-araw na nasa bahay ako, 'di ba? Wala kang ibang makikita kundi kayo-kayo lang din. Hindi naman ako nakakalabas na masyado. Andyan lang ako sa pinto. Sisilip lang ako sa may pinto kasi nahihirapan akong lumabas. So, hindi ako nakakalabas ng walang kasama kasi paggewang-gewang nga po ang lola nyo. Kaya, kulong po ako ngayon. So, ilang buwan na po akong di masyadong nakakalabas. Nakakalabas lang po ako pag pupunta ng dialysis. Yun lang. Hanggang dun lang po ako. Pero, hindi pa po ako nakakapunta ng church kasi wala nga po akong makakasama. So, yung mga kapatid ko, tsaka yung ibang kasama ko sa bahay, hindi ko naman sila mapipilit kung ayaw nilang mag-church. So, ako lang po talaga palagi ang uma-attend ng church at isa pa, volunteer din po ako. Kasi doon ko na lang po ginugugol yung panahon ko. Mag-serve na lang po ako kay Lord para mabawasan yung dinadala kong bigat. Diba? Tayong mga ganito, may mga malalim na may pinagdadaanan. Kailangan po talaga natin ng may makakapitan. So, kay Lord lang po talaga tayo kakapit at ipagkatiwala yung buhay natin na natitira at lakas. So, ayan, ganyan po kami sa bahay. Kakain na po ako. So, okay na yung niluto kong chicken. So, gusto ko kumain ng mga masustansya talagang pagkain. Hindi ko rin po magagawa kasi kulang po talaga sa budget. Yan, gusto kong bumili ng gulay or napakamahal na po talaga ng mga bilihin ngayon. Buti na lang po at naging libre na po yung dialysis namin. Wala na po akong kinakash out. Injection, dialyzer, hindi na po ako nagbabayad. Pero private pa rin po ako, nasa private dialysis center pa rin po ako. Pero ayun, good news, malaking bawas po yun sa amin kasi napakamahal naman po talaga ng dialysis session. Lalo kapag wala kang PhilHealth. Kaya mas lalong nakakaawa yung mga wala pang PhilHealth. Kaya yung mga bago, minsan tinuturuan ko sila. O yung mga bagong pasyente, kapag nagtatanong sila, hindi po ako
talagang tinuturo ko sa kanila lahat ng alam kong pwedeng mapagkukuhanan ng tulong. Kasi syempre, napagdaanan din natin yun. Kaya, yun lang po yung maitutulong natin sa kapwa natin, di ba? So, sa kabila ng mga pinagdadaanan kong sakit, kirot, hirap, bigat ng dibdib, may time po talaga na hindi natin maiwasang malungkot. Pero, ginagawa ko na lang pong magdasal, mag-pray, maghanap ng mapagkakabisihan kasi wala po talaga akong magagawa sa bahay. Yan. Pagkatapos kumain, papasok na naman sa kwarto, hihiga, uupo. Yan, harutan sa mga pamangkin ko. Pagkatapos niyan, tutulog. Tapos minsan hindi gusto mo matulog, hindi ka makakatulog kasi kasama yon sa buhay dialysis patient, di ba po mga ka-warriors, sa mga dinadialysis. Kaya minsan mainit yung ulo, ganun. Kaya kayo na lang pong bahalang umintindi sa mga kapatid nyo, kamag-anak na dinadialysis. Talagang hindi po maiwasan na iinit yung ulo namin. May time na hindi nyo kami makausap ng matino kasi yung sarili namin hindi rin namin maintindihan kasi sa totoo lang, sa dami nang nawala sa amin, 'di ba? Tulad ko, nawala ng trabaho. Siyempre, pag nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng pagkakitaan. Isa pa, hindi ka na makakapunta kung saan mo gustong pumunta, hindi mo makakain yung gusto mong kainin kasi lahat may limitasyon na. Pero, kami rin naman yung may kasalanan. Ako din naman may kasalanan. Bakit ako nagkaganito? Wala naman akong ibang sinisisi. Kasi, ito na yun, nangyari na yun. So, wala naman akong magagawa kundi tanggapin na at ipaubaya na lang sa Diyos lahat. Diba po, mga ka-warriors? So, ayan, dahil may pinuntahan yung kapatid ko, yan naiwan sa akin ng pamangkin ko, pinatulog ko muna. At ayan, umulan na nga po, dumating na ang bagyo. So yan, sarap sana maligo sa ulan, no? Kaso may IG ako. Ayan, yung bunso kong kapatid. May pasayaw-sayaw pa sa labas na lalaman. Sarap talaga ka-warrior. Kasi dati yung mga ka-warriors, tuwing may umuulan dito sa amin, kaming magkakapatid naliligo sa ulan. Yan, magharutan kami. So, ayan yan, ginagawa nyo rin po ba yan mga ka-warriors, yung pag may nakita kayong puno, aalugin nyo. Kasi mas, maraming nalalaglag na tubig galing dun sa dahon. So, maraming bagay na namimiss ko ring gawin. Kaya minsan, hindi ko maiwasan na malungkot, sumama yung loob kasi hindi ko na siya kayang gawin ngayon. Nagpalinis na rin po pala ako ng kuko sa paa kasi pag nababangga po siya, masakit. So, alam nyo na mabilis humaba yung dyan sa mga gilid-gilid kaya pinatanggal ko na rin. So, yan lang po. Maraming salamat po mga ka-warrior sa panonood. Thank you. God bless you all.